Sumainyo ang Panginoon, at sumainyo ang rin. mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Mateo. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, sinabi ni Jesus sa mga punong saserdote at matatanda ng bayan, "Pakinggan ninyo ang isa pang talinghaga. May isang taong nagtanim ng ubas sa kanyang bukid at ito'y binakuran niya. Gumawa siya roon ng pisa ng ubas at nagtayo ng isang mataas na bantayan. Pagkatapos, kanyang iniwan sa mga kasama ang ubasan at siya'y nagtungo sa ibang lupain. Nang dumating ang panahon ng pitasan, pinapunta ng may-ari ng ubasan ang kanyang mga alipin upang kunin sa mga kasama ang kanyang kaparte. Ngunit sinunggaban ng mga kasama ang mga alipin, binugbog nila ang isa, pinatay ang kalawa, at binato naman ang ikatlo. Pinapunta uli ng may-ari ang mas maraming alipin, ngunit gayon din ang ginawa ng mga kasama sa mga ito. Sa huli-huliha'y pinapunta niya ang kanyang anak na lalaki. "Igagalang nila ang aking anak," wika niya sa sarili. Ngunit nang makita ng mga kasamang anak, sila'y nag-uusap-usap. "Ito ang tagapagmana. Halika kayo, patayin natin ang mapasa atin ang kanyang mamanahin." Kaya't siya'y sinunggaban nila, inilabas sa ubasan at pinatay. Pagbalik ng may-ari ng ubasan, ano kaya ang gagawin niya sa mga kasamang iyon? Sumagot sila, "Lilipunin niya ang mga buhong na iyon at paalagaan ng ubasan sa ibang kasama na magbibigay sa kanya ng kaparte sa panahon ng pamimitas." Tinanong sila ni Jesus, "Hindi pa ba ninyo nababasa ang talatang ito sa kasulatan? Ang batong itinakwil ng mga tagapagtayo ng bahay ang siyang naging batong panulukan. Ginawa ito ng Panginoon at ito'y kahanga-hanga. Kaya nga, sinasabi ko sa inyo, hindi na kayo ang pag-aarian ng Diyos, kundi ang bansang maglilingkod sa Kanya ng tapat." Mga kapatid, ang mabuting balita ng ating kaligtasan. Pinupuri ka namin, Panginoong Jesucristo. Muli magandang umaga sa inyong lahat. Ngayon ay naka-isang linggo na tayo sa ating Marian exhibit o ang ating pagpaparangal sa mahal na ina. Palakpan po natin si Mama Mary. Nasaan ang kaharian ng Diyos? Sa Ebanghelyo, ito ay sinagot mismo ni Jesus. Sa huling bahagi ng ating Ebanghelyo, sabi niya, "Hindi na kayo ang pag-aarian ng Diyos, kundi ang bansang maglilingkod sa Kanya ng tapat." At sino ang Kanyang mga naglilingkod na tapat? Tayo kaya yon, ang mga bansang naglilingkod ng tapat. Kanina sa Ebanghelyo sa Kapampangan, iba po yung translation niya. Sabi po niya, "Aliwana ikayo ing pag-arian ng Diyos nuneretang bansang biyasang papamunga." Biyasang papamunga, sa Tagalog naman, maglilingkod sa Kanya ng tapat. Iba yung namumunga sa naglilingkod ng tapat. Iba-iba yung translation, no po? Pero pag ikaw ay naglingkod ng tapat, ibig sabihin, mabunga ang iyong buhay. Pinag-uusapan na naman dito sa Ebanghelyo kung sino talaga yung tapat sa Diyos. Alam po ba ninyo, tayo po ay hindi lang tayo binigyan ng Diyos, kundi palagi po tayong
pinapakiraman ng Diyos. Nanghihiram po ang Panginoon. At pag siya ay nagpahiram, kadalasan naman, wala po tayong sinusukli. Hindi po natin binibigay muli. Bakit? Kahit hiram, gusto mo sa iyo na lang. Yung ipon ng ipon, kabid ng kabid, sa iyo na lahat. Sakim. Kasakiman ang pinag-uusapan sa ating ebanghelyo. Hindi natin tinuturing ang bawat blessing na, oo, yan ay bigay. Yan ay hiram. Pero tayo ay nagiging sakim, nagiging makasarili. Sa ebanghelyo, kawawa po yung mga alipin na ipinadala muli ng may-ari ng ubasan. Ano pong ginawa nila? Pinapatay. Anong pong tawag doon? Pinahiram ka na nga. Hindi ka pa marunong magbigay. Pinahiram na nga sa'yo, pero wala kang utang na loob. Walang utang na loob. Hindi marunong magsauli muli. Alam po ninyo mga kapatid, tayo po ay mga tenants din. Sa Kapampangan, ang tawag nila sa kanila, kasamak. Kasamak. Tenants. We are the stewards of the earth. Wala pong nagmamay-ari dito, kundi ang Panginoon. Tayo po kasi ganid, napaka-selfish. Gusto po natin sa atin na lahat. Meron pong isang kanta si Father Castañeda. Siya pala yung composer doon. Isang pare po from our Archdiocese of Lipa. Noong pa palang September 1981. Hiram sa Diyos. Akala ko yun ay kanta. Naririnig ko kasi yung kantang yun, akala ko kantang pampatay. Sa mga funerals, mass, naririnig po natin yung hiram sa Diyos. Yung pong mga iba sa atin, pag pumupunta sa patay, nagmamanyanita, maririnig mo yung kantang hiram sa Diyos. Yung palang kantang yon, nung si Father Castañeda ay graduating student sa St. Alfonso School of Theology at in Lucena City, yun po ang naging kanyang inspirasyon. Yun ang pumasok sa kanyang isipan na magko-compose siya ng isang kanta na alay sa Panginoon. Hiram sa Diyos. Sigurado, dahil sanay po tayo marinig ang kantang ito, kahit papaano alam niyo ring lyrics. Sabi nung kanta, sabi po kayo kung alam niyo. Hiram sa Diyos ang aking buhay. Ikaw at ako'y taging handog labang. Di ko ninais na ako'y isisilang. Ngunit sa labat, dahil may buhay, ligaya ko na ako'y isilang. Pagkat tao ay mayroong dagal, sinong may pag-ibig, sinong nagmamahal, kung di ang tao, Diyos ang pinagmulan, kung di ako umibig, kung di ko man bigyang halaga, ang buhay kong handog, ang buhay kong hiram sa Diyos, kundi ako nagmamahal, sino ako? Kung ikaw ay maramot, huwag mong kantahin yon. Kung hindi ka marunong mapagbigay, kung ikaw ay sakim, huwag mong awitin yon. Kasi, kinikilala mo ang Diyos na mapagbigay kung yon ay patuloy mong inaawit. Kasi po yon ay inspirational song. Tayo ay hiram
pati na ang ating buhay, hiram lang sa ating Panginoon. Po, makikita po natin ang ating sarili sa Ebanghelyo na tayo ay katiwala. Po, hindi po tayo ang may lalang. Tayo ang katiwala ng Diyos. Katiwala sa Kanyang biyaya. Anumang pong buti ng iyong tinatamasa ngayon, buhay man yan, katalinuhan, ang iyong kakayanan, ang iyong material wealth, even your spiritual wealth, lahat po yan ay pinagkatiwala ng Panginoon sa atin. Ano po yung role po natin? Palaguin po natin, payamanin po natin. Pero hindi para sa ating sarili, kundi para din sa pakinabang o kapakanan ng ibang tao. Opo? Sa kapakanan ng iba. Ngayon po ay sineselebrate po natin yung Teacher's Day. Opo? Magsitayo nga po lahat mga teachers. Lahat ng mga teachers, magsitayo po kayo. Yan po mga teachers natin. Opo? Sa mga eskwelahan po dito sa ating parokya. Palakpakan po natin ang mga teachers. Opo? Mga sa admin, mga retired teachers, mga nagtatrabaho sa school. Opo? Sila ang mga mapagbigay. Pero meron akong tanong sa inyo. Kahit hindi kayo teacher, pwede niyong sagutin ito. Bakit kaya may brigada eskwela pa? Opo? Bakit may brigada eskwela? Samantalang kahit walang brigada eskwela, kakayanin naman ng gobyerno ang gasto sa eskwelahan. Opo? Bakit kaya kinakawawa yung mga teachers? Bakit niyo po pinagsasabihan na sisingil kayong sisingil kung sisingil? Yung ibang mga teachers o karamihan sa mga teachers, yung bulsa po nila halos ibigay na sa inyong mga anak. At huwag kayong magreklamo kasi kayo i-graduate dyan. Nakakahiya naman kayo. No po, di po ba? Graduate ka sa Balukok Elementary School, sa Balukok High School, sa Banag Elementary School. No po? Graduate ka sa mga iba't ibang eskwelahan dito. Tapos magre-reklamo ka, yung anak mo, ikaw naging scholar ng school na yan. Ngayon, ikaw ay umasenso na. Hirap ka nga nung ikaw ay bata na nag-aaral dyan. Ngayon, umasenso ka na dahil sa school na yan, dahil yan ang naging foundation mo, tapos magre-reklamo ka. Ako ay nagre-reklamo. Bakit may brigada eskwela? Pwede naman pong ilagay dyan ng confidential funds, di ba? Opo. Di ba? Kawawa yung mga teacher. Yun ay paraan nila para po tayo ay tumulong. Tumulong kasi hindi binibigay ang tamang pondo na dapat ibinibigay sa kanila. Ang laki kaya ng pondo ng DepEd. Ang laki kaya ng pondo ng Department of Agriculture. Ang laking pondo ng gobyerno. No po? Bakit kailangan pa po tayong magbigay sa kanila? Kasi kailangan po nila, kaya po tayo ay nagbibigay. No po? Kasi diyan po tayo nang galing. Ang nakakainis lang, yung pong mismo na may budget. Hindi binibigay sa kanila. Opo? Confidential. Pag sinabi po kasing confidential, sikreto. Wala nang liquidation. Opo? Ibig sabihin, binubulsa na. Binabudget pa lang, binubulsa na kasi. Opo? Hindi pa man pinapagawa yung daan, nakabulsa na kasi yung budget eh. Yung sukli lang yung papagawa dyan para next year. Ipapagawa na naman ulit. Opo? Kaya kawawa yung mga eskwelahan po natin. Kawawa ang mga guro po natin na nagmamalasakit para sa ating mga anak. Opo? Sana wag niyo akong may misinterpret mga teachers. Nagpaparamdam lang ako. Ito ay para sa inyo. Opo? Ito po ay para sa ating mga eskwelahan na wala ng confidential na yan. Opo? Kundi ibigay ang nararapat. Bakit? Kasi hiram sa Diyos. Hiram lang yan sa Diyos. Ang ating katalinuhan, ang kaban ng bayan, hiram yan sa Diyos. Dapat lang na maging patas. Maging patas po tayo sa kaban ng bayan. Hindi na pupunta sa isang lider lamang. At kawawa yung ating edukasyon na hindi nabibigyan ng halaga. Hindi nabibigyan ng tamang pagpapahalaga kasi ang mga nasa itaas ay kabid ng kabid. No po? Para sa darating na naman na eleksyon, para may pondo sila sa pagdadaya na naman. No po?
Ba't di ka ba naman maiinis? Opo? Kaya suriin po natin ang bawat pong niluluklok natin sa bawat posisyon sa gobyerno. Opo? Ang ating mga inihahalal. Suriin po natin sila. Bakit ba sila ah, gusto nilang maging kapitan, mayor, senador, congressman, opo, board member? Bakit ba nilang gustong maupo dyan? Yung iba nga, ginagawang negosyo ang politika, di ba? Presidente ang ama, vice president ang nanay, mayor ang daughter niya, congresswoman yung kanyang anak, yung isang anak. Gawa deping negosyo. Bakit po? Kasi may pera po dyan. Bakit ang ibang bansa? Bakit asensado? Kasi hindi po sila maramot. Bakit yung ibang bansa? Pantay-pantay. Ang pagkain ng mayaman, pagkain ng makira, pareho lang. Hindi po totoo na overpopulated ang Pinoy. Gusto nga mga nakaupo sa gobyerno, yung iba talagang gusto nila na lalo po tayong maghirap. Lalo tayong maghirap, yung hindi po tayo makakapag-aral. Bakit? Para tayo'y muling maging tanga. Sorry for the word. Para po tayo lalong maging muling tanga na tayo ay sunod-sunuran lamang sa kanila. Kasi, yun nga po, hindi sila marunong magbigay. Sila ay pinagkatiwalaan ng Panginoon, ng posisyon, pero sila mismo ay nagiging maramot na. At isang challenge din po sa atin bilang mamamayang Kristiyano, bilang mamamayang Pilipino. Kung anong meron ka, yan ay hiram sa Diyos. Yan ay pinagkatiwala sa iyo ng Diyos. Pinagkatiwalaan ka sapagkat binigay yung tiwala. Yung tiwala, inaalagaan. Mag-ingat po tayo. Pag hindi natiwala ang isang tao sa iyo, nung mangyayari. Kasi ikaw ay nagsisinungaling. Kasi ikaw ay gumagawa na ng masama, ililipat yung tiwala sa iba. Ibig sabihin, pati yung biyaya ay mawawala din. Tandaan po natin, wala pong nagtatagal dito sa mundo. Lahat ng meron po tayo ay mawawala din. Magwawakas din yan. Lalong-lalo na, ang pinakamadaling paraan na mawawala yan ay maging maramot ka lang. At isa pang pinakamadali sa pamamagitan ng sakit, sa pamamagitan ng sunog, sa pamamagitan ng kamatayan, lahat ng yan mawawala. Pati buhay po natin. Kasi hiram lang yan. Hindi mo naman maidadala yan sa langit. Kahit 1 milyon pa ang 1 milyon pa ang ilalagay mo sa ataul mo, sa kamay mo, ipadadala mo sa iyong libingan. Hindi mo yan madadala sa langit. Bakit? Wala naman pong pamasahe pampuntang langit. Yan ay libre. Pagsumikapan mo lang na maging isang katiwala. Tayo po bilang biktima ng katiwalian, biktima ng korupsyon. Sana wag na po tayong gumaya pa sa kanila, kundi sa ating mumunting paraan, sa konkretong paraan sa araw-araw na ating pamumuhay. Tayo po mismo, ialay po natin ang ating... Meron pong taong ganyan, no? Di na nga nagbibigay, reklamo pa ng reklamo. Nagbigay lang ng piso sa misa, naghulog lang ng piso, akala mo kung sino na. Minsan nga, 20 lang, papila-pila pa. Ba't di nila kaya ihulog? Ibig sabihin, hindi po kasi galing sa puso. Ako po mas believe sa mga parokyano po natin o sa mga kapatid nating mga Kristiyano, nagbigay man ng maliit o malaki, di po pinagmamayabang. Meron po kakilala, nagbigay ng 50,000 sa ating parokya, pero never na nagpapamensyon na siya ay nagbibigay. Bakit? Sino bang pinagmamayabang niya? Sino pinagmamayabang? Hindi ang kanyang sarili, kundi ang Panginoon. Yan po ang tandaan po natin. Lalo pong magbibigay ang Panginoon kung sa tuwing ikaw ay nagbibigay, hindi mo pinagmamayabang ang iyong sarili, kundi ang ibinibida po natin sino? Si Lord. Amen? Yan po yung formula. Formula ng pagiging isang
matagumpay. Matagumpay hindi nang dahil sa kanyang yaman. Matagumpay nang dahil sa kanyang puso, ng kanyang espiritualidad. Yan ang hinahanap ng Panginoon. Paulit-ulit ang kanyang pagpapatawad sa atin. Paulit-ulit po niya tayong pinagbibigyan. At lalong-lalo na, paulit-ulit niya tayong muling pakihiramin ng kanyang biyaya kung ito ay nagagamit natin sa tama. Amen? Kaya ito po ang mensahe ng Panginoon sa atin ngayon. Sa bawat oras, sa bawat buhay, sa bawat biyaya, huwag nating sayangin, huwag nating waldasin. Anumang pinagkatiwala ng Diyos, palaguin at pagyamanin para marami ang makikinabang. Amen.